Mahigit 5 taon na mula nang mapag-usapan ang relokasyon ng Calbayog Elementary School sa Malilipot, Albay, ngunit nananatili pa rin ito sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Naghihintay pa rin ang kagawaran ng edukasyon ng relocation site mula sa lokal na pamahalaan ng Malilipot. Sabi ni Barangay Captain Gilbert Bolaños, na isa ring alumnus ng Calbayog Elementary School, tuwing may preemptive evacuation, apektado ang mga klase dahil nasa loob ito ng 6-kilometer permanent danger zone. Ngayong patuloy pa rin sa pag-aalboroto ang Bulkang Mayon, daang-daang mag-aaral ang nag-shift sa modular learning habang pansamantalang nananatili sa evacuation center. Elementary. So, medyo po talaga, pag-araw kayo may talagang problema. Pero kung nakaagi pong mga taon, ito po nagabos na nag-eskwela po duman, nakakaiba rin sa elementary, nakakabakwit. So ngunyan po medyo may problema ang dahil so nakaibakwit duman po sa labo ng talaga kang 6 kilometro. Halos kalahati ng Barangay Calbayog ay nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, ngunit ang mga nakatira sa labas ng permanent danger zone na nag-aaral sa nasabing eskwelahan, apektado rin at kailangang lumipat sa modular learning dahil sa suspension ng face-to-face classes. Dahil dito, paulit-ulit na bumabiyahe ang mga guro mula Barangay Calbayog papuntang San Jose Elementary School, na kung saan kasalukuyang nanunuluyan ang mga evacuee para may pamahagi ang mga learning modules. Kaya sa parte po kang mga maestra, medyo talagang grabe man na madigdi sa elementary and mabalik doon sa Calbayog. Tapos so mataw sila kang sa mga dahil nakaibang mga estudyante, sila po naman. Medyo grabing sakripisyo man din po sa mga maestra po. Paliwanag naman ng DepEd Albay, taong 2021, nakaplano na ang relokasyon ng nasabing paaralan. Actually, ma'am, before pa, since 2021, around 2021, may budget na sana si DepEd. Ngayon, nakadepende po si DepEd sa konseho, sa LGU, kasi sila maglocate magbibigay sa atin ng location for the relocation of the physical school ng Calbayog. Naalisin siya doon sa loob ng 6-kilometer danger zone. And until now, unfortunately, wala pa tayong go signal to proceed na ilipat kasi siguro wala pa talaga pong relocation area. Ngunit dahil walang naibigay na relocation site ang lokal na pamahalaan ng Malilipot, hindi na ituloy ang paglipat at nawala na ang kanilang pondo. Maghihintay muli silang magkaroon ng pondo at kung nakahanap na ng lugar na paglilipatan ay dapat may distansyang hindi bababa sa 50 metro mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Dagdag pa niya, kahit sa ibang barangay ilipat ang paaralan, mananatili pa rin ang pangalang Calbayog Elementary School dahil may sarili itong school ID. Samantala, nagsagawa ang Department of Labor and Employment ng profiling at libreng pagsasanay sa mga evacuee sa San Jose Elementary School, kabilang dito ang paggawa ng tusino at skinless longganisa upang magkaroon ng dagdag na kita ang mga evacuee. Ayon sa isang evacuee na si Kyla Torillos, sumali siya sa pagsasanay dahil wala siyang magawa sa evacuation center at may mapupulot siyang kaalaman para sa kanyang negosyo. Nung nalaman ko kasi may patring dito, sumali na ako kasi boring naman po dito, wala naman ginagawa, kaya sumali na rin ako para matuto na rin po. Samantala, sinabi naman ni Cheryl Bo na malaki ang maitutulong ng pagsasanay sa kanyang pagnenegosyo at balak niya itong gawin pag-uwi nila sa kanilang tahanan. Pero mamaugma, siyempre nakanood, hilig ko man magluto. Dati naglilibot ako duman sa Calbayog kay sa mga luto-luto baga man na panira. Nasa halos sabi nga kaluokan na da ito. Nyaw na kami duman sa Puro, dahil naman kami dahil ako makakabinta duman kundi ko ilalako. Kaya naglilibot ako. Kaya niya ko sumaano diyan, niya ko sabi ko, di ako na lang. Magmaon ba kami duman, ma'am? Sige sa nabagang urulok naman kang mga para duwang grupo kami. Kanya-kanyang so ngayon magiris kang bawang. So mamasa, marol ka itong magayon magma. Hana Francesca Buragay para sa Bicol.ph.